Hello mga langga, kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. At sana mag-ingat tayong lahat palagi. And, ayun. So, ayoko sanang mag-video mga langga kasi nga, hindi pa ako okay no. Hindi pa masyadong okay ang akong pangunahon na mga langga yung isip ko ba. I'm not yet ready. Pero may karapatan din naman kayong malaman since yung buhay namin ni Insik ay parang open book. So gusto ko din pong malaman nyo kung bakit this past few days ay hindi po kami nakagawa ng video simula nung last video na nagawa namin. Gawa ko. So ngayon nga po ay meron tayong mga pinagdaanan sa buhay mga langga. Hindi naman natin maiiwasan na magkaroon ng mga problema sa buhay mga langga. Kahit tayo ay kontento lang sa mga simpleng bagay sa buhay natin, kasama ng ating mga mahal sa buhay, ay magkakaroon din po tayo ng problema. Kasi baliw lang daw ang walang problema mga langga. At araw-araw na dumating sa buhay natin mga langga ay sinusubok tayo ng tadhana, no? Sinusubok tayo kung gaano tayo katatag at gaano tayo kalakas sa pagharap sa lahat ng mga ibinibigay na problema sa atin. So, yun po. Siguro magtatanong kayo kung bakit parang medyo ano tayo ngayon, medyo ano tayo mga langga, sentimental value tayo ngayon kasi nga natatandaan nyo po ba yung unang mga videos ko mga langga, diba na vlog ko or na share ko dito sa aking vlog dito sa ating YouTube channel, yung tungkol sa aking kapatid na nagkaroon ng mga langga, yung pumutok yung ugat sa kanyang ulo ba. Pasensya na kayo, medyo talagang kuan pa akong mata. Yun nga po. 'Di ba? Na-share ko dito na pumutok yung ugat sa kanyang ulo. Akala namin talaga ay wala na siya noon, mga panahon na yun, pero talagang lumaban yung kapatid ko mga langga. Na-feel ko kahit malayo ako, na-feel ko talaga na talagang lumaban siya para sa pamilya, para sa mga anak niya ba. So lumaban po siya mga langga. Inoperahan siya sa ulo kahit sobrang hirap ng buhay. Salamat kami doon sa mga taong tumulong, lalo na sa mga government officials sa Bohol na sinagot yung operasyon dahil sa programa ng malasakit ay hindi masyadong nabigatan kami sa bayad ng operasyon. So inoperahan siya kasi yung pumutok sa ulo niya mga langga, hindi daw yung ugat na sobrang delikado. Delikado naman pero hindi talaga yung talagang yung main talaga na ugat na source ng lahat ba. Kung yun daw yung pumutok, sigurado yung kapatid ko ay diretso. Pero dahil nga yung pumutok yung isang klase ng ugat na hindi ko alam kung ano yung pangalan, so na-save pa siya by operation. Natanggal yung blood clot sa ulo niya. May namumuong dugo kasi mga langga sa ulo niya, kaya yun yung kailangang tanggalin. So tinanggal yung kanyang bagol-bagol. I don't know kung ano yung bagol-bagol, basta ito yung ulo natin, bagol-bagol, tinanggal. Tapos yan, nilagay daw sa tiyan kasi daw hindi daw dapat mamatay yung bagol-bagol, hindi daw dapat na kaya nung operation mga langga ay talaga namang sobra naming pinag-pray na sana makasurvive ba. So yun nga mga langga, yun,
na nangyari yung operasyon. So yung operasyon na yun ay talaga namang tinutukan namin at pinantayan talaga namin mga langga sa oras ng operasyon na yun. So mahaba-haba po talaga yung oras ng operation mga langga, kasi yung operasyon kapag sa ulo ay talaga namang napaka-critical. Kaya ayun, nung nalaman namin na successful, doon namin na pagtanto talaga na talagang lumalaban yung kapatid ko. Kasi yung iba nasasabi, hindi na yan. Yung iba nasasabi, wala na yan, hindi na yan makakaano sa operasyon. Kasi nga, yung operation is talaga namang napakadelikado. Pero talagang pinakita ng kapatid ko na lumalaban siya mga langga ba. Kasi, yung kapatid ko kasi bago pumutok yung ugat sa ulo niya ay paralyzed siya mga langga. Na yung kalahati ng katawan niya ay patay. Paralyzed talaga yung kalahati ng katawan niya. Kaya talagang na-amaze kami na nakasurvive siya sa operation. Salamat talaga kami kay Lord no, na talaga namang sana bigyan niya ng isa pang pagkakataon yung kapatid ko na makasama yung mga anak niya. Kasi nga maliliit pa ba, maliliit pa, kawawa kasi mga langga. Yung bata kasi pag nawalan ng nanay, napakalungkot, napaka lisod kayo mga langga, lisod kayo pag nawalan tayo ng magulang mo, mananay man yan o matatay. Talagang napakahirap tanggapin sa isip talaga. Tapos ang worried ko din ay si mama, kasi alam nyo naman no, hindi naman natin maaalis sa isang nanay na hindi mag-alala para sa kanyang anak. Kaya talagang pinapalakas ko yung loob ng mama ko noon, kung pwede nga lang talaga umuwi ako para lang talaga masuportahan ko yung mama ko. Pero kung umuwi naman ako mga langga, wala naman ako magagawa doon. Tapos yung pamasahe ko, iniisip ko noong mga panahon na yon, na-share ko naman yun sa inyo noon, na yung pamasahe ko noong mga panahon na yon, itutulong ko na lang sa hospitalization ng kapatid ko mga langga. Kaya salamat talaga ako doon sa mga tao talaga na yung malambot ang puso. So shout out dyan kay Ate Bebs. So isa din siya sa nagpaabot ng tulong mga langga no, kay Ma'am Michelle Castillo. So sa kanila, kaya ayun, nakasurvive yung kapatid ko doon sa operation na yun mga langga. Kala ko yun na magiging okay na siya, pero sabi naman ng doktor na kapag inoperahan ka talaga sa ulo ay yung mga nakaugalian mong gawin ay hindi mo na talaga perfectly magagawa ulit, kasi nga yung motor ng ating utak ay nabago dahil inoperahan po siya mga langga. Kaya yun, expected na namin na hindi siya magigising agad. So nakomatos po siya mga langga ng mga ilang araw. So nung nagising, sobrang pasalamat talaga namin nun, kasi lumalaban talaga yung kapatid ko mga langga. Kita namin lumalaban siya, kaya sa abot din namin makakaya no, kahit walang wala din kami dito mga langga, talagang sinisikap ko na makatulong. Talaga naman saksi ang Diyos kung gaano akong nagpapasalamat kay Lord dahil sa binibigay niya na pag-asa bitaw sa amin na malalampasan ng kapatid ko yun. Pero alam ko mga langga, alam ko na sobrang naghihirap na talaga siya. Sa dami ba naman ng tubo na nakakabit sa katawan niya no. Hindi ko nga siya halos matingnan, kahit sa video ko lang mga langga, hindi ko talaga siya halos matingnan. Nagvi-video call kami ng mga anak niya, tapos ito natapat kasi daw kailangan kausapin para daw mas lalong yung kanyang sarili ba, mabuhayan siya ng loob. Hindi ko talaga siya matingnan mga langga, sa dami ng mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan, para bang yun. Kaya yun mga langga, pinakasaklap kasi sa tagal nila sa ospital is nagkaroon ang kapatid ko ng TB. Supposed to be meron siyang tuberculosis noon mga langga, pero bumalik. Yun yung pinakamahirap sa kanya, kasi walang unconscious kasi siya mga langga. So hindi katulad ng ibang may mga TB na makapag-release tayo ng plema in normal ways.
Gaya ng kuan ba kanang ang pagdudura, pag-release ng plema, yun yung mga pasensya na sa mga kumakain mga langga. Yun. Pero yung kapatid ko mga langga, hindi talaga niya ma-release ang kanyang plema kasi nga unconscious siya. Hindi. Tapos ang kailangan gawin para ma-release yung kanyang plema at makahinga siya mga langga, bubutasan yung kanyang liig. Kaya yun, binutasan na naman mga langga. Another ka ng pagsubok na naman para sa kanya. Another atusuno na po niya ba yung kanya bitong sakit na naman kasi imagine bubutasan yung liig mo tapos lagyan ng tubo na naman para makahinga siya. Kaya iniisip mo pa lang sobra grabe ang hirap nun na dinadaranas ng kapatid ko mga langga. Kaya saludo po talaga ako sa kanya kasi alam ko lumalaban siya mga langga kahit sa hirap namin. Kahit sa hirap na kanya pinagdaanan, lumalaban siya. Pero nakikita ko na nagpa-fight siya mga langga. So katulad ni Ate Charing, di ba? Grabe yung gastos ni Ate Charing noon. Hindi lang sa gastos, grabe yung kanyang kanang antos bitaw. Grabe din yung mga pinagdaanan ni Ate Charing na sakit mga langga dahil din dun sa sakit niya. So naalala ko sa teacher ba sa pinagdaanan ng kapatid ko. Talaga madali mga langga magkasakit lalo na kapag wala kang pera. Napakahirap mga langga. Kaya yun, yung kapatid ko sa amin kasi nga kapag mas lalo silang tatagal doon sa ospital, mas lalong lalaki yung bill. Yung bills ng hospital mga langga. Kaya yun, inuwi yung kapatid ko. Tapos siguro sa higa-higa, alam niyo naman po kapag hindi tayo nakapaglipat-lipat ng parang nagkasugat yung kanyang puwitan mga langga dahil doon sa kanyang pagkakahiga na kailangan daw na balik-balik ta rin siya kasi kapag ibabango naman siya hindi daw siya makahinga. Kaya nakahiga lang talaga siya lang nakahiga lang flat mga langga. Kaya yung puwit niya ay nagkasugat. Kaya kailangan na namang ibalik sa ospital kasi i-check na naman yung kanyang mga test doon mga langga. Another test na naman ang ginawa. Kaya nitong huli pinauwi na naman siya mga langga kasi hindi pa daw pwedeng tanggalin yung bugol-bagol bitaw yung dito natin pera kasi nung operasyon tinanggal kasi tapos sa kanalaw ibabalik kapag fully recovered na siya. Kaya nung tiningnan hindi pa daw pwede ibalik kasi nga meron hindi pa siya totally fine. So inuwi yung kapatid ko mga langga. Tapos binagyo kami doon ng napakabagyo talaga. Nasabi ng mama ko sobrang lakas daw ng hangin doon ng bagyong Krising. Yung latest na bagyo ba? Grabe, nahirapan talaga sila kasi yung bubong daw ng bahay ng kapatid ko kung saan siya natutulog ay matuklap-tuklap halos ba. Kaya pinagtulungan na doon, nalagyan ng trapal para hindi siya matuluan. Tapos ang hirap din na ng pagkain kasi yung pagkain kasi niya malangga ay prutas lang, gatas ilalagay sa kanyang yung dadaan bitaw sa kanyang hose mga langga. Kaya nahirapan talaga sila noon mga langga. Kami din dito sa abot na mga kaya namin mga langga. Talaga naman tutulong kami kung may matutulong talaga kami mga langga. Ay, sino ba naman ang tutulong no? Kaya nito lang mga langga siguro napagod na din siya at siguro hindi na niya kaya talaga yung sakit ng kanyang nararamdaman mga langga. Kaya ayun, namatay po yung kapatid ko mga langga, sad to say. So siguro yung mga naisip ko ba kasi siguro yung mga panahon na yun na inoperahan siya, talagang lumalaban siya, siguro talagang hinanda niya bitaw kami mga langga sa mga ganitong panahon. Hinanda niya yung pamilya niya na kapag nawala siya hindi na bitaw yung talagang mawawindang ka ba, para bang hinahanda niya kami na if ever iwan niya kami, masakit man pero talaga namang hindi yung ganun, talagang nakakashock talaga ba na mura kang mabungog bitaw sa sakit man tuod, pero isipin mo yung hirap na pinagdaanan niya mga langga. Sabi ko na lang na magpahinga na lang talaga siya. Gusto man namin siyang kasama ng matagal, mga anak niya, mga kapatid niya, mama namin. Talaga na wala talaga tayong magagawa kapag binawi na ni Lord. Kaya
this past few days ay talaga namang hindi ako okay mga langga. Hindi ako makapag-vlog. Hindi ako makapag-concentrate dito. So, inisip ko na maging mahirap mga langga. Kasi gustuhin ko mang umuwi pero hindi kami makauwi mga langga kasi lack of budget talaga. Lack of budget ba? Out of budget. Yun na yun. Basta huwag kwarta. Mga langga. Tapos, yung kapatid ko ay hindi na nila pinatagal yung burol kasi daw sobrang sakit sa pamilya. Lalo na sa asawa. Kaya ipapalibing ang mas maaga. So, nirespeto namin yung desisyon ng asawa kasi talaga namang sobrang sakit mawalan mga langga ng kaibigan, ng kapamilya. Sobrang sakit kahit aso dyan na alaga mo na hindi mo naman masyadong nakakasama araw-araw. Pag namatay yan, iniiyakan mo pa nga eh. Lalo na kapag kapatid mo. Kaya, depressed ako mga langga. Sabi ko kay Insi, every morning talaga, hindi maganda yung gising ko kasi every time na hindi talaga siya mawaglit sa isip ko eh. Kaya, yun, sinabi na lang ni mama na huwag kang mag-alala. Naintindihan naman ng kapatid mo kung bakit hindi ka makakauwi kasi sobrang layo din naman dyan. At kung uuwi ka man, hindi mo pa rin siya maaabutan kasi ililibing daw agad. Kaya ayun. Wala din ako magawa mga langga. Gustuhin ko mang umuwi. Wala talaga akong magagawa. Gustuhin ko mang tumulong mga langga pero wala. Kasi alam ng Diyos kung ano yung mga pinagdaanan namin ngayon. Kaya hindi po ako nagpapaawa mga langga. Hindi po ako nag-iinarte. Siguro nararamdaman nyo yung bigat na nararamdaman ko kasi sobrang sakit. Lalo na sa mama ko mga langga. Kasi sino ba naman ang nanay na masaya maglibing siya ng anak niya, di ba? Kaya napakahirap din. Tapos nitong mga nakaraang araw ay lagi din ako nilalagnat mga langga. Lagi din masama ang katawan ko. Siguro yun. Parang hindi talaga maganda yung yung pakiramdam ko araw-araw. Yun pala yun. Talaga palang hindi na niya kinaya. Kaya kasi si Manang Milin kasi mga langga, isa sa mga, kahit sabihin nyo na kaya mo lang sinasabi yan kasi wala na, patay na, pero alam ng Lord, alam ni God, at alam ng mga tao doon sa amin kung gaano kami ka-close na kapatid ko na yan. Every time na uuwi ako ng amin mga langga sa isla, hindi yan aalis sa tabi ko. Mula pagdating ko hanggang bumabalik ako dito sa Cebu. Kung uuwi man yan sa kanila, siguro matulog lang. Tapos pagising balik na naman sa amin. Mula umaga na yan mga langga, mula breakfast hanggang hapunan. Uwi lang yan sandali sa kanila para matulog. Kasi nga paralyzed siya mga langga. Yung kalahati ng katawan niya ay hindi niya magalaw kaya mahina siyang maglakad. Para bang dinadrag niya yung kalahati ng katawan niya para makaabot siya sa amin mga langga. Kaya madilim-dilim pa lang umalis na yan. Umaalis na yan sa kanila. Hindi naman masyadong malayo yung sa amin. Pero malayo-layo din kung lakarin niya kasi nga mahirap siya maglakad. Ayaw naman niya magpatulong kasi nga kaya daw niya. Kaya nahatak niya yung sarili niya papunta doon sa amin. Pagdating niya sa amin, umaga na or hayag na ba, maliwanag na ang araw. Umaalis siya doon sa kanila nang medyo madilim-dilim pa. Kasi nga mahina yung kanyang paglalakad mga langga. Sinasanay niya yung sarili niya as exercise bitaw para masanay yung katawan niya na maglakad. Tapos sobrang saya nun kapag dumating ako. Mula talaga pagdating talaga namin hanggang pag-uwi, hindi na yan bibitiw sa akin. Mamaray, palit bugas. Tapos pagdating ko, bibigyan ko yan mga langga. Tapos may mga konting pasalubong, kung may pasalubong ako mabili. Tapos pag-uwi ko, pagbalik namin dito sa Cebu, binibigyan ko din yan ng konti. Konti lang naman, hindi naman malaki. Yun lang, para sa kanya lang ba?
na may mabubunot siya every time na maghirap talaga or maghangin talaga. Mabubunot niya every time na nangangailangan siya mga langga. Kaya yun, talagang mahirap sa akin tanggapin. Kahit naman nung nag-ano siya mga langga, nung sinabi nung una, nung bago pa lang siya na naputulan ng ugat sa ulo, sinabi na wala na daw siya, brain dead na siya. Grabe iyak ko noon, saksi ang Diyos sa langit, yung grabe yung sakit nararamdaman ko noong mga panahon na yun. Pero since yun, fake news nga yung mga panahon na yun, nag-survive siya doon sa operation. Kaya salamat ako kay Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, kung pwede ko lang hilingin na sana bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon na makasama kami. Kahit isang pagkakataon lang, Lord. Bigyan niyo siya ng lakas. Pero naisip ko din na, pero kung ganyan din na maghihirap siya, ganyan din na kita namin kung ganyan siya hihirapan talaga, mas pipiliin pa namin na magpahinga na lang siya. Kasi hindi mo talaga maati mga langga yung mga iba't ibang tubo na kumakapit sa katawan niya, yung mga iba't ibang gamot na tinuturok sa katawan, yung mga ganun ba. Basta hindi mo talaga matitake. Parang naaalala ko lang yung nangyari doon sa mama ni Instinct nung nasa hospital din. Isip ko, ang hirap talaga. Pero siguro kung mayaman yun mga langga, yung kung mayaman yun na siguro mabubuhay pa, kasi maraming mga iba't ibang klase ng doktor eh. Or siguro doon na lang talaga yung panahon niya. Kaya sobrang talagang hindi ako hindi ako mahimutang ba. Lalo na yung ko binabalitaan na lang nila ako lagi. Kaya na-frustrate ako kapag ganitong hangin mga langga, nawawala yung internet or nawawala yung kuryente. Na-frustrate ako para maiiyak ako ba pag nawala yung kuryente ba, kasi yung source of communication namin is yung cellphone lang, yung messenger. Kaya nakikibalita lang ako doon sa mga kapatid ko na nandoon. Ay, kaya nakakalungkot. Pero alam ko na hindi naman siya tuluyan talagang umalis. Nandyan lang siya sa tabi-tabi at kasama pa rin namin siya. Hindi lang namin nakikita ang mga langga. Kaya yun nangyari mga langga. Yun yung kaya ako hindi nakapag-video ng mga ilang araw. Kasi hindi ko pa talaga kaya mga langga na maghanap ng content na yun bang masaya ako na parang hindi ko pa kaya kahit nga sa ngayon hindi ko pa talaga kaya. Kaya nga Lord, sana mawala na yung bigat nararamdaman, yung hapde. Basta hindi mo talaga ma-imagine mga langga. So ayun, sana naintindihan nyo yung laman o yung mensahe ng video ko na to, ng vlog ko na to mga langga. Pasensya na at talaga namang super emotional. Hindi po ko nagpapaawa mga langga, hindi po ako nag-iinarte. Siguro sa mga panahon na to ay naintindihan nyo ako. So maraming salamat sa panonood ulit ng video ko. Siguro sa mga susunod na araw, kasi kailangan talaga sabi ni Insik, hindi mo kailangang itigil yung vlog kasi nakakatulong din sa atin yan. Kung hindi ka mag-vlog, paano tayo makakasahod? So siya din, naghahanap din siya ng i-content niya. Si Insik kasi hindi kasi mapirmi lagi sa bahay mga langga, kasi nga namamasada siya. Lalo na ngayon, ang hirap ng pasahero ngayon, wala masyado. Kaya nagtulong-tulong kami dito mga langga. Kaya maraming salamat kung manonood mo kayo sa video ko na to. Pasensya na at talaga namang hindi talaga nakakaaliw at hindi nakakatuwa, hindi nakaka-entertain, pero dahil part na kayo ng buhay namin Insik, like what I've said, buhay namin Insik is like an open book. So alam nyo kung ano yung lahat ng nangyari sa buhay namin. Kaya sinishare ko din yung hindi lang tuwa, hindi lang excitement, hindi lang saya, kundi pati nila lungkot. Kasi you're part of our family kasi mga langga. Parte kayo ng buhay namin. Hindi dahil sa inyo walang Langga Insik Vlog. Kaya sobrang salamat talaga.
Siguro hanggang dito na lang yung video ko. Siguro sa susunod na video, hanap tayo ng iba. Yun bang, hindi tayo magpapadala sa ating mga nararamdaman mga langga. Kasi, kailangan natin mag-move on. Niisip ko na lang sa ngayon na ganun talaga ang buhay. Siguro yung kapatid ko ngayon, masaya na siya. No more pain. Hindi na siya maghihirap. Hindi na siya malulungkot. Hindi na siya makakaramdam ng anumang sakit. Kasi nasa piling na siya ng ating may kapal. Nasa piling na siya ng ating lumika. Sana, gabayan niya kami sa lahat ng oras. Kaya maraming salamat ulit sa inyo. See you sa next vlog natin at magpakatatag lang sa lahat ng pagsubok. Malalampasan din natin yun. So thank you Lord sa lahat ng mga blessings. Sa lahat ng buhay na binigay mo sa amin every morning. So thank you ulit sa inyong lahat mga langga. Hanggang dito na lang. Once again, ako po si Langga ng Langga Insik Vlog. Nagsasabi niya sa lahat ng pagsubok na dumating, kailangan natin bumangon at magsimula ulit. Maraming salamat and God bless. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,